Aking mensahe sa umagang ito ay ating masusumpungan sa aklat ng Daniel sa Kapitulo 11 sa talatang 32. Daniel in 11 in verse 32. Babasahin natin to sa King James Version. Daniel 11:32. Pagkatapos ay babasahin natin sa wikang Tagalog. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Sa Tagalog, ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Yung bayang nakakakilala sa kanilang Diyos, they that know their God will do exploits. Maganda ang salin sa wikang Tagalog, kabayanihan, mga dakilang gawa. They will do great things. They will do exploits. This message is entitled Great Exploits of Faith. Great Exploits of Faith. Ang siyudad ng Tacloban ay hindi estranghero sa dakilang gawa at sa kabayanihan. Sa katunayan, mula 1944, October, hanggang 1945, marahil ito ay inyong alam na sapagkat kayo mga taga-Tacloban ay alam ninyo ang kasaysayan ng inyong syudad. Mula October 1944 hanggang 1945, ang syudad ng Tacloban ay ang naging pangalawang kabisera ng Pilipinas during the Second World War. Tacloban was the second capital of the Philippines because Manila at that time was occupied by the Imperial Japanese forces. At just a few meters away from this place is actually the original landing place of then General Douglas MacArthur of the United States Pacific Forces. Siya ay nangako na bago siya lumisan sa Pilipinas, ay nagbitiw siya ng pangako. At ang sabi niya, I shall return. And after just a few short time, General Douglas MacArthur kept his promise. At siya ay lumanding sa Palo, Leyte. Kasama ang kanyang ilang piling mga staff at mga kasundalohan. Kasama dyan ang presidente ng Pilipinas noon, si President Sergio Osmeña. Kasama din dyan ang kanyang isang kilalang aide-de-camp na nangangalang Carlos P. Romulo. At dito sa Tacloban ay inorganisa ang pagkuha muli ng Pilipinas sa kamay ng Imperial Japanese forces. It was in this city that the plan to retake the Philippines and to rescue the Philippines from the Japanese Imperial forces was actually hatched. Kaya ang Tacloban ay napakahalagang syudad. Kayo ay isang bayan ng mga bayani. Noong panahon ng pangalawang digmaan,
Mayroong isang guerrilla. There was this woman, a school teacher. Her name is Nieves Fernandez. And Nieves Fernandez was known to be a guerrilla leader of 110 guerrillas, all of them from Tacloban and surrounding barrio. And according to history, she was responsible for killing 200 Japanese soldiers. She was dubbed as the silent killer dahil pag daw siya ay umatake ay nakaapak, walang ingay, at ang pinapatay niya lamang ay sa pamagitan ng bolo. At siya lamang ang isang babaeng gerilya sa panahon ng ikalawang digmaan sa Pilipinas na hanggang sa Amerika ay naibalita ang kanyang kabayanihan para sa kanyang bayan. Sa katunayan, natakot, nasindak ng maigi ang mga Hapones noon na naglagay sila ng presyo sa kanyang ulo. They put a bounty over her, 10,000 pesos. Whoever can capture Nieves Fernandez. Kaya ang bansang Pilipinas ay napalaya mula sa Japanese Imperial Forces. At ang lugar at syudad ng Tacloban ay malaki ang bahagi sa paglaya ng Pilipinas. Sa loob ng Iglesia ng Panginoon, tayo ay tinawag din na gumawa ng mga dakilang gawa at ng kabayanihan. Hindi tayo tinawag sa mga maliliit at pangsamantalang mga gawain. Tayo ay tinawag sa mga dakilang gawa, sa mga kabayanihan. Hindi tayo tinawag para tayo ay gumawa lamang ng mga bagay na panandalian, mga gawain na walang kapararakan. In fact, God has called us to also do exploits and great works. Just as the Old Testament saints were called to do great works and exploits, God is also calling us today in the fourth watch time to engage, to invest in great works. Ito ay ang layunin ng ating pagkatawag. At ang aking panalangin na ang bawat isa sa atin ay ating maisapuso ang ating pagkatawag. Hindi tayo tinawag basta lamang magmasid ng nangyayari sa ating panahon. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para lang tayo manood ng mga pangyayari at mga kaganapan sa ating panahon at bansa. Hindi po. Tayo ay tinawag ng Diyos para tayo ay mamuhunan, gumawa, makibahagi ng mga dakilang gawa. Mga gawa na ating masasabi na kabayanihan. In the book of John, in chapter 14, in verse 12. John 14, in verse 12, this is what the Lord Jesus Christ said. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than these because I am going to the Father. I will do, you will do, we will do greater things. Sa wikang Tagalog, ito ang sabi ng ating Panginoon, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. At lalong dakilang mga gawa.
lalong dakilang mga gawa ang gagawin niya. Alam nyo, mga minamahal ko mga kapatid, dito sa Tacloban at sa Samar, tayo ay tinawag ng Diyos para gumawa. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lamang magmasid, manood, o tumunganga. Inilagay tayo ng Diyos, binuo tayo ng Diyos bilang kanyang tunay na iglesia upang tayo ay makasaksi at gumawa mismo ng makadakilang gawa ng Diyos. Sapagkat unang-una, Diyos ang gumagawa ng mga dakilang gawa. Ang lahat ng gawa ng Diyos ay maluwalhati. Ang lahat ng gawa ng Diyos ay dakila. God never does anything that is mediocre, that is ordinary. Everything God does is wonderful, majestic, glorious, big. At tayo ay tinawag na gumawa na gaya ng Diyos. In the book of Ephesians, in chapter 2, in verse 10, it says here, we are God's workmanship. We are workmanship. We are created in Christ Jesus to do what? Good works, which God prepared in advance for us to do. Yan ang dahilan bakit tayo ay naging iglesia ng Panginoon. Yan ang layunin bakit tayo tinawag. Tinawag tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mga mabubuti, ng mga dakilang gawa. At ito ay dapat maging buhay sa ating mga isip at mga damdamin. God has called us to do good works. These are not mere works of men. These are works that God Himself prepared for us. Pakaisipin nyo lamang. Minsan iniisip natin na ang Diyos ay walang pakialam sa atin. Minsan tayo ay nag-aakala na ang pagiging kabahagi lamang natin sa tunay na iglesia ay yung tayo ay makadalo isang araw, isang linggo, makaupo, makapakinig ng mensahe, makaawit ng ilang awit, makapanalangin ng ilang sandali at tayo ay uuwi na at tapos na. Hindi po yan ang ating pagkatawag. Napakalaki ng pakialam ng Diyos sa atin. Tayo ay nasa puso ng Diyos. Tayo ay nasa isip ng Diyos. We are very close to the heart of God. We are special to God. You are important to God. You are important to God. You are valuable to God. Ganun ka kahalaga sa Diyos na ang Diyos may inihandang banal, dakilang gawain na ikaw lamang ang makagagawa. Doesn't that excite you? Hindi ba yan nagdadala sa iyo ng lukso sa iyong puso? Hindi ba yan bumubuhay sa iyo, sa iyong kaisipan, na ikaw pala ay may halaga sa Diyos? Na ganun kahalaga ka sa Diyos, na meron siyang inihandang gawain na ikaw lamang ang makagagawa. That should change the way we live. That should change the way we conduct ourselves. That should suppose to change the way we look at our future. Bakit mo sasabihin wala kang mabuting kinabukasan? Bakit mo sasabihin na wala kang mapapakinabang
bilang kabahagi sa tunay na iglesia ng Panginoon. Bakit mo sasabihin yan? Bakit mo iisipin yan? Bakit mo yan ang iyong aalalahanin? Gayong sinasabi ng salita ng Diyos na Diyos mismo ang naghanda sa atin. Mayroong nakahandang gawain na ikaw lamang ang makagagawa. Sa aklat ng Nehemiah, in the book of Nehemiah, Nehemiah said, I did not tell them what God had put in my heart to do for Jerusalem. That is what Nehemiah says. I have never told anyone what my God had put in my heart. Yun mismo ang salita ni Nehemiah. Basahin natin yan sa aklat ng Nehemiah, in the book of Nehemiah, in chapter 2. Babasahin natin ito sa Nehemiah sa chapter 2. In verse 11, let's take a look at that. Verse 12, I set out during the night with a few men. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, mga kabataan, huwag niyong iisipin na ang pagiging kabahagi sa iglesia ng Panginoon ay parang ito ay panandaliang gig lamang. Parang ito ay isang pace lamang ng ating buhay at pagtanda na natin ay iiwanan na natin ang gawain ng Panginoon. Alam nyo, ang mga bayani, ang mga dakilang tao, bata pa lamang sila, ay meron na silang di karaniwang kamalayan na sila ay gagawa ng malaki, napapakinabangan ng kanilang bansa, ng kanilang henerasyon. And that is what I would like to impress, to inculcate in your heart. Do not say you are young. I cannot do anything of value. Do not say I'm already old. I am past my prime. Huwag niyo sasabihin, matanda na ako, wala na akong magagawa. Hindi na ako makakasaksi ng mga dakilang gawa ng Diyos. Kahit sa mga manggagawa. Huwag niyo sasabihin na, eto na ako, hindi na ako yayaman, hindi na ako uunlad, hindi na ako huhusay, hindi na ako gagaling. Lipas na ako, napaglipasan na ako ng panahon. Yan ay saliwa. Yan ba ang tamang, yan ay saliwa. That is against, salungat, sa salita ng Diyos. Ang sabi ng ating teksto sa umagang ito, they that know their God. They that know their God. Tatanungin ko kayo, huwag agad kayong sasagot. Pero kung kayo ay may buong conviction, magpuri kayo sa Panginoon. Kilala nyo ba ang Diyos? Amen? Do you know the God whom you are serving? Elders, do you know the God whom you are serving? Amen. Young people, do you know the God whom you are serving? Pastors, do you know your God whom you are serving? And that is the key to be able to have a life of meaning, purpose,
value, worth. Hindi tayo tinawag ng Diyos na tayo ay pasampid-sampid lamang. Hindi tayo tinawag ng Diyos na tayo ay parang mga sampay bakod lamang. God did not call us to a life of being petty, being insignificant. No. We know our God and our knowledge of God. Ang ating pagkakilala sa Diyos, kailangan ay magkaroon sa atin ng napakalakas na impluensya. Kilala mo pala ang Diyos. Dapat ang pagkakilala mo sa Diyos ay baguhin ang ministeryo mo. Baguhin ang pag-iisip mo. May hihigit pa ba sa kapangyarihan ng Diyos? Totoo, wala tayong gaanong pinag-aralan. Totoo, tayo ay may gulang na. Sino ba hindi tumatanda? Totoo, tayo ay high school graduate lang. Tayo ay nasa probinsya. Pero, hindi lang naman yun ang meron tayo. Meron tayong tunay na pagkakilala sa Diyos. Amen. We know our God. Mabuti ko ang alam lang natin ay ang mga bagay na karaniwan. Mabuti kung ang alam lang natin ay mga karaniwang bagay. Yes, we know many ordinary things, but more than that, we know our God. Yes, we know who our God is. And more than that, this God whom we know, He knows us also. Yun ang maganda doon. Hindi lamang natin kilala ang Diyos. Yung Diyos, kilala tayo. It's great to know someone who is well-known and popular. Ako'y walang gaanong kilalang mga mang-aawit. Pero nung nagpasimula tayo sa Home Free Global Crusade, ay nakilala ko si Sister Yeng Constantino. At si Sister Yeng, kilalang kilala ako ngayon. Hindi ko dating kilala si Thea. Pero si Thea ngayon ay kilalang kilala ako. Mga kapatid, hindi lamang tayo kilala ng Diyos. Tayo ay kumikilala din sa Diyos. And that should change. That should change. There is no other influence that can change us, revolutionize our lives than knowing someone who is more powerful than you. Yeah, magbabago yan. Magbabago yan ang buhay mo pag kilala mo ang isang tao na mas makapangyarihan sa iyo. At higit pa roon, tayo ibabaguhin ito sapagkat yung taong makapangyarihan, kilala tayo. And this is what we have right now. Kaya wag ninyong mamaliitin. Wag ninyong babaliwalain isa sa isang tabi na member ako ng PMCC Fort Watch. Ano ngayon ang nangyayari sa iyo? Wala lang. Hindi dapat gayon. Tayo ay tinawag ng Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay. At individually, ang Diyos may inilagay sa inyong puso. God had put in your heart something to do. Kaya sa iglesia ng Panginoon, we are not consumers. Tagagamit lang. Yan ang ibig sabihin ng consumer, tagagamit. Tagatanggap lang. Wala namang masama sa tumatanggap. There isn't really wrong receiving. But there is greater blessing when you are the one giving.
That is why God has called us to a life of action, to a life of heroism. Yan ang paanyaya sa atin ng Panginoon. In John 9:4, let us do the work. Let us do the work of Him who sent me. Can you feel the urgency of Christ's invitation? Tinawag tayo. Inaanyayahan tayo. Binubuksan ng Diyos ang pagkakataon sa atin na tayo ay makagawa ng mga dakilang bagay. At kung ating titingnan ang ating buhay sa lupa, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kahit anong piglas mo, kahit anong sipa mo, kahit anong gagawin mo, ang sabi ng Panginoon, kung hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Purihin ng Panginoon. Ako'y kasama ko ngayon dito si Sister Catherine. Sister Catherine. Yung umawit kanina na napakaganda. Kung di ako nagkakamali, na ipatotoo mo minsan, na ang gusto mo lang ata ay umawit sa mga lounge, sa mga hotel lounge, like, ang manonood sa iyo ay 10 tao na halos di ka tinitingnan. Pero ngayon, umaawit siya sa pinakamalalaking entablado sa iba't ibang bansa. Nagiging kasangkapan ng Diyos sa kaligtasan ng napakaraming mga tao. Yan ang halimbawa ng buhay na nakaalam ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya tayo, mga kapatid sa Iglesia ng Panginoon, tinawag tayo sa mga dakilang gawa. Kaya ang slogan ng PMCC Fourth Watch ay ano? Holiness and Service. Sa Tagalog, kabanalan at paglilingkod. Kaya hindi pwede ang tamad. Sa PMCC Fourth Watch, hindi pwede ang ating isip ay consumer mentality. Nang ating iniisip ay anong ating makukuha, anong ating makukuha, anong ating mapapala, anong ating papakinabangan. Yan ay poor mentality. Ang isip mahirap ay laging iniisip, kanino ako makakadilihensya. Si John F. Kennedy, ang isa sa mga dakilang presidente ng Amerika, minsan ay kanyang sinabi, ganito ang sinabi ni Kennedy, ask not what you can get from your country, but ask what you can give to your country. Yan ang sabi ni Kennedy. Huwag mong hanapin. Huwag mong hanapin kung ano ang makukuha mo sa iyong bansa. Kundi ang iyong hanapin ay ano ang maibibigay ko sa iyong bansa. At kahapon nga ay nakapunta ako sa Douglas MacArthur Memorial Park. Nabasa ko sa loob ng maliit na museum ang mga kabayanihan ng mga taga-Tacloban, ng mga taga-Leyte, Samar. At ako'y nagkaroon ng kirot sa aking puso. Sabi ko, ano nangyari sa Pilipinas? Ano ang nangyari sa ating bansa? Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang mga pangunguna ng ating bayan, puro
tiwali. Marami ang magnanakaw. Marami ang mapagsamantala. Marami ang mapag-abuso. At ang masama pa nito ay atin silang inihahalal. Atin silang iniluluklok sa kapangyarihan. Kahit alam na natin na sila ay tiwali. Sa isang banda, parang tayo rin ang may kasalanan. Bakit tayo naghihirap? Sapagkat yung mga tiwali, yung mga magnanakaw, yung mga korap, yung mga walang silbi sa bayan, yung mga hindi bayani, yun ang ating inilalagay bilang tagapanguna natin. Pero ang mga bayani ng mga Pilipino noon, nung panahon ng ikalawang digmaan, hindi alintana ang kamatayan, hindi alintana ang kaligtasan nila. Mapalaya lamang nila ang ating bansa sa kuko ng imperialismo. I long to see that day. My heart aches for our country, for our generation to see again patriotic leaders, selfless leaders. Mga nag-iwan sila ng kanilang sangbahayan. Yung isang Pilipino na naging aide-de-camp ni MacArthur, iniwan ang kanyang anak, 2 anak at asawa dito sa Leyte, at siya ay sumama sa digmaan. Kaya ito ang mensahe ko ngayon sa inyo, mga taga-Tacloban, mga taga-Leyte at Samar. Minsan nyo nang nasaksihan ang kabayanihan. Minsan nyo nang nakita. O at least ng ating mga lolo at lola, minsan nyo nang nakita ang kadakilaan. Minsan na nating narinig na ang ating bansa ay kaya palang maging dakila. Pero ano nangyari sa atin? Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa sa ating bayan, sapagkat sa bayan na ito ng Pilipinas, naririto ang tunay na iglesia ng Panginoon na Pentecostal misyonero sa ika-4 na pagpupuyat. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na sa Leyte at Samar ay muli nating makikita ang mga dakilang gawa, sapagkat naririto tayong mga fort watchers sa ating probinsya. So, huwag ninyong mamaliitin. Huwag ninyong babaliwalain ang inyong pagiging kabahagi ng tunay na iglesia ng Panginoon. Pag inyong lalaliman, at kailangan ninyong laliman, you must have a deeper understanding of our faith. Once you understand that, once you really get that into your heart, it's gonna change your life. Every day. And by the grace of God, this is what we are beginning to see in our time. Tayo ay tinawag, mga kapatid, na magpahayag ng mga kagalingan. Naniniwala ba kayo ng ating Diyos ay magaling sa lahat? Do you really believe that? Sige nga, kung ay naniniwala, ibigay natin ang pinakamahabang pagpupuri na may standing ovation sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Magaling ang ating Panginoon sa lahat. We are serving the most excellent God, the most excellent Lord. Praise the name of the Lord. And that is why God called us. Tingnan nyo lamang yan sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Kumbaga, ibinababad ko, wala pa tayo sa main body. Ibinababad ko dito sa kaisipan na ito para pag uwi natin, kahit tayo mukhang karaniwan, pero ang puso natin ay puso ng bayani. Puso ng babae, lalaki na may damdamin sa mga dakilang paggawa. Ang sabi diyan sa King James Version, babasahin natin ang talatang ito sa King James Version. 1 Peter
2:9. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Pwede nating basahin sa translation ang sabi, excellencies, excellencies. Merong translation na ang salin ay excellencies. Excellencies. Mahahanap ba ng ating mga nasa sound system yung salita, yung salin, ang sabi ay excellencies of Him. Sa Tagalog ay kahusayan. Ating basahin sa wikang Tagalog o sa, ayan, sa English Standard Version. Naririyan pa ba tayo? You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies. Excellent. Mga estudyante, pagka ang iyong grado ay napakataas, excellent. Basahin natin yan sa wikang Tagalog. Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo. We get the point. Do we get the point? Tayo ay ginawang bayan ng Diyos. He made us His nation. He made us His nation so we can proclaim, declare, show. Kaya ang church ay show window. Sino sa inyo, gaya ko, mahilig sa window shopping? Mahilig ba kayo sa window shopping? Kung kagaya ninyo ako na walang gaanong pera, mahilig ako sa window shopping. Hanggang tingin na lang. Hanggang tingin at saka lunok. Akala mo bibili ang mga window shopper. Ang ganda, ang ganda. Okay, next. Pag nasa loob ka ng department store, ang mga window shopper, hawak lang ng hawak yon. Habang lumalakad, hawak ng hawak sa mga merchandise. Pero hindi naman bumibili. Walang pera. Ang church ay show window. We are God's show window. We are supposed to show, to display, to exhibit the excellencies of God, yung mga karangalan ng Diyos. Kaya dapat ang bawat fourth watcher, ang nakikita sa atin ay ang mga bagay na mararangal. Ang mga bagay na kapuri-puri. Ang mga bagay na kahanga-hanga. Kaya tingnan natin ngayon ang lugar na ito. Nabanggit sa akin ng inyong coordinator ni Pastor Loreto Cabandog at ni Presbyter Jim Bigalbal ng Samar District na ito ang kauna-unahan ninyong fellowship mula noong 2020. Masaya ba kayo na naandito tayo ngayon? Biyaya ng Diyos. Marami-rami pala tayo dito sa Samar, Leyte region at dadami pa tayong maigi. Purihin ang Panginoon. Ang ating mga bahay dalanginan ay lalo nating pagagandahin. Sa mga tweet, tatapusin na natin yung nasa Tacloban. Sapagkat tayo ay show window. Ano ang ipinapakita sa show window? Ano ang pinapakita sa show window? Yung pinakamagandang, yung pinakamaganda. Ha? Kunyari, ang
damit, ang inilalagay doon sa mannequin ay ang magaganda na mga damit, magagandang sapatos. At mapapansin nyo, nakakita na ba kayo ng mannequin na pangit? Meron na ba kayo nakitang mannequin na pangit? Lahat ng mannequin sexy. Lahat ng mannequin matikas. At makapal ang buhok. At kung walang buhok, nilalagyan ng sombrero. My point is this: the church is God's show window. We are meant to show. We are God's amplifier. We are God's amplifier. Alam nyo ang gawain, alam nyo ang trabaho ng amplify? Na yung tinig ng tagapagsalita ay lalo niyang mapapalakas. Gusto kong ipakita sa inyo ang nagagawa ng walang amplifier. Uutusan ko ang ating sound system na patayin niyo muna yung volume ko. Huwag niyo munang lagyan ng volume. Titingnan ko, nasa likod ay naririnig niyo ako. Okay? Pasimulan natin. Yung likod. Okay, ibalik natin ang amplifier. Ngayon, naririnig nyo na ako. Kayong mga nasa likod, naririnig nyo ba ang aking sinasabi? Yan ang nagagawa ng amplifier. Ang church, amplifier. Yung tinig ng Diyos, mas pinapalakas natin sa pamamagitan ng ating tinig. Kaya, you are God's voice. You are God's hands. You are God's feet. You are God's representative. Tayo ay sugo ng Diyos. Hindi lamang ako, hindi lamang itong dalawang ating nagwagwapuhan ng mga coordinator at mga pastor, ang sugo. Lahat tayo ay sugo. We are meant to proclaim. At alam nyo, mayroong sanglibutan na nagmamasid sa atin. Tacloban is watching you. This province of Leyte and Samar is watching you. Students, your fellow students, classmates are watching you. Wherever you are, people are watching you. The Bible says in the book of 2 Corinthians in chapter 3, we are a letter from Christ. A letter from Christ. We are known. We are known and read by everybody. May bumabasa sa atin. May nagmamasid sa atin. May nag-oobserba sa atin. Tayo ay liham. A letter. We are a reel. We are a post. We are a feed. The world is watching us. At dapat ang makita sa atin ay si Jesus. Dapat ang marinig sa atin ay si Jesus. At kapag ka makita si Jesus sa atin, madama si Jesus sa atin, mahayag si Jesus sa atin, ang tao ay hahanga sa Diyos, hahanga kay Kristo, sasampalataya kay Kristo. Alam nyo, noong nakaraang linggo, itong nakaraang Biyernes, ay nagkaroon ng first major solo concert si Thea. Ito ang kanyang kauna-unahang major solo concert. Napakaganda ng kanyang concert. Ako'y dumalo kasama ng aking mahal
na Presbyter Marites. Makikita ninyo, bago ang concert, kami nakipagkita sa kanya. Yan ay bago siya umakyat, si Entablado. Nung matatapos na ang kanyang concert, kanyang hinikayat ang mga manonood niya na humanap kayo ng church na maganda. Look for a church that is amazing. Okay, huwag niyo munang i-play dahil wala pa akong signal. Excited sila masyado. Kahit wala akong signal, pine-play nila. Thank you. So, sabi ngayon ni Thea, those of you who just accepted Jesus Christ, you must look for a church. Be part of that church. And there are many amazing churches in the area. Biglang sinabi ba naman ni, shout out to Fourth Watch. Nako, yung mga Fourth Watchers sa loob ng Smart Araneta, like, what? What? Woo! Tuwang-tuwa. Pakinggan natin ngayon ang video. Yan. In a decision, you should get one of these, a Bible. This is the living, active Word of God. It's how God reveals Himself to each one of us. You can also ask His Holy Spirit to reveal Himself to you through this. This tells us what our God is like, who He is. And I would encourage you to start going along to a local church. There's amazing churches in the area. Shout out to Fourth Watch. Church leader, thank you for your support. Ang sabi niya, shout out to Fourth Watch. Sa dami ng Protestant denomination na pwede niyang batiin, tayo ang binati niya. Sa Bay Area, na kung saan doon siya unang umawit sa ating Home Free Global Crusade, Bay Area, nung makita niya na maraming tumatanggap at pagkatapos na tumanggap ay binabautismuhan, ito mismo ang sabi ni Thea. This is the first time I've seen people after the altar call, yung pagpunta sa harap para tumanggap sa Panginoong Jesus, pagkatapos ng altar call, they are led to water baptism. Sabi niya, this is the first time I've seen that and it's beautiful. Yun mismo ang kanyang sinabi. Kaya dito natin makikita, mga minamahal ko mga kapatid, ipamuhay natin si Kristo. Ipakita natin ang kahusayan, ang kagalingan ni Kristo. Yung ating pagkatawag, yan ang ating ibungad. Yan ang ating ipangalandakan. That is what we must show. That's what we must flex. Flex your apostolic calling, your apostolic choosing. God chose you to do great works. That's why when you adhere to that principle, it's gonna change your life. Mula sa karaniwan, magiging malaki ka. Pagpapalain ka ng Panginoon, itataas ka ng Panginoon. Pagsundin mo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo. Tingnan natin ang ating late Apostle Arsenio Ferriol. Gaya nyo, siya ay isang Bisaya sa probinsya ng Romblon. Pero nung siya'y tinawag ng Panginoon at kanyang sinunod, ginamit siyang di karaniwan ng Diyos. At narito ngayon ang PMCC Fourth Watch, itinatag na matibay at lumalago, niluluwalhati ng ating henerasyon. Dahilan yan sa isang tao na nagpahalaga sa kanyang pagkatawag. So preserve, value your calling and election. Hindi nagkamali ang ating Diyos. God did not make an error. He did not make a mistake choosing you
calling you, preparing you to do good works. What you only need to do is embrace the work that Jesus Christ has done. Now, there are three things that you must understand about the work, about these exploits that we must do as God's people. Ano ang konteksto nito? Una, ang ating mga kabayanihan, ang ating mga dakilang gawa, ito ay para labanan ang paglaganap ng kasamaan sa ating panahon. Ito ang unang layunin. Sa inyo nagte-take down ng notes, ito ang unang layunin. Bakit tayo kailangan gumawa ng mga dakilang gawa? Okay? Una, para labanan ang paglaganap ng kasamaan. Kung babasahin ninyo ang Daniel 11, ang konteksto niyan ay itong si Antikristo na sabi ni Apostol Juan ay nasa ating panahon na. The real Antichrist has not yet revealed himself, but his spirit, yung espiritu niya, yung impluensya niya, naririto na sa ating panahon. Kaya ngayon, maraming mga tao ang laban kay Kristo, anti. Laban kay Kristo, laban sa Diyos. Kaya tayo, tinawag ng Diyos na gumawa ng mga dakilang gawa, ng mga kabayanihan, mga malalaking paglilingkod, para daigin ang paglaganap ng masama. At kapag hindi tayo gagawa ng mga malaking paglilingkod, naririyan pa ba tayo? Mga taga-Samar, Leyte, naririyan pa ba tayo? Ako'y narito para ipaglingkod talaga sa inyo ang salita ng Diyos. Alam nyo, ang ating panahon ay pasama ng pasama ng pasama. Walang debate dyan, walang argumento dyan na tayo ay hindi sumasama. Tayo ay pasama ng pasama. Meron dalawang uri ng evil. Una, yung tinatawag na natural evil. Kayo mga nagno-notes, isulat ninyo, natural evil. Ang halimbawa ng natural evil ay ang mga sakuna na nangyayari bunga ng kalikasan. At kayo dito sa Tacloban, tama, sa Leyte, alam ninyo ang malaking trahedya ng Yolanda. At biyaya ng Diyos, kung kayo man ay napahamak, meron man sa inyo, may kalooban ng Diyos bakit kayo iniligtas. Saksi tayo sa trahedya ng Yolanda. Yan ang unang evil, natural, bunga ng kalikasan. Merong pangalawang evil, yung moral evil, moral. Yan ang kasamaan na ginagawa ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya ang mga politiko na ninanakawan ang karaniwang tao, binibili ang karaniwang tao, yan ay tinatawag na moral evil. Yan man ay moral evil or natural evil, there is no arguments that we are living in increasingly evil times. Ano gagawin natin? Magmamasid lang? Manonood lang? Mag-u-opinion lang? Magko-comment lang? Kailangan nating daigin ang masama. At para daigin ang masama, kailangan nating gumawa ng mabuti. Merong isang kilalang tao, ang pangalan niya ay si Burke. Si Burke. Ang sabi niya, all for evil to spread is for a good man not to do anything. In order for evil to spread, for evil to spread,
all that a good man must do is do nothing. Para daw lumaganap ang masama, ang kailangan lamang gawin ng mabuting tao ay walang gawin. Magkibit balikat lang. Kaya kapag tayo ay mabuting tao, at wala tayong gawin, parang pinahintulutan mo ang masama na lumaganap. At kapag ikaw ay masakop na ng masama, wala kang dapat sisihin kundi sarili mo. Sapagkat pinahintulutan mo, binigyan mo ng lisensya ang masama na lumawak, lumaganap. Pero sa iglesia ng Panginoon, hindi tayo tinawag na magkibit balikat lang. Tinawag tayo na gumawa ng mga mabubuting gawa, mga banal na gawain. Para labanan ang paglaganap ng kasamaan. Ang mabuti, ang pananggalang sa masama. Ang kabanalan na mabuti at gawain, yan ang pumapatay sa masama. In the book of 2 Thessalonians, in chapter 2, verses 6 and 7, ganito ang sabi, "And now you know what is holding him back, that he may reveal at the proper time. The secret power of lawlessness is already at work. But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way." Dito, naririyan pa ba tayo? Sa Tagalog, ipakita natin ang talatang 7. Ang sabi, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Pinaluwanag ko sa inyo na may dalawang uri ng kasamaan, likas at ang moral, natural at moral. Pero kaya hindi pa natin nakikita ang lubusang pagsabog ng kasamaan ay sapagkat may pumipigil dito. Ano ang pamigil sa kadiliman? Anong liwanag? Ano ang pamigil sa kasamaan? Kabutihan. Ano ang pamigil sa kalikuan? Katwiran. Paano kung walang katwiran? Paano kung walang liwanag? Ano mangyayari sa ating panahon? Sasama. Tayo sa iglesia ng Panginoon, tinawag tayo para pigilin. Pamigil tayo, pamigil. Kaya hindi dapat tayo manawa na gumawa ng mga mabuti at mga banal na bagay sapagkat kung tayo ay manawa, like ayoko nang maglingkod, ayoko nang magpakabanal, ay parang ibinigay mo ang sangbahayan mo. Parang ibinigay mo ang sarili mo sa masama. Huwag kang magtataka na sa susunod ng mga sandali, ang masama ay bibiktimahin ka na sapagkat inihinto mo na ang paggawa ng mabuti. You stopped. You stopped doing what is holy. If you stop doing what is holy, do not be surprised that evil will now victimize you. Sapagkat ang masama, nang bibiktima yan. Naririyan pa ba tayo? Ang masama, hindi yan nakatambay sa kanto na nadadaan ka, hindi ka pakikialaman. Hindi ang masama. Isusulisit ka niyan. Hihikayatin ka niyan. Hihikayatin ka niyan sa text. Hihikayatin ka niyan sa app. Ang dami ngayong solicitation to evil. Ang tawag diyan, temptation. Pag hindi mo yan i-resist, huwag kang magtataka. Mga magulang, huwag ninyong isubo ang inyong mga kabataan sa paglilingkod sa kabanalan. Lalamunin ng sanglibutan yan. Kakainin ng masama yan. Hindi sapat ang pagpapalaki mo ng tama.
Kailangan mo ang Diyos sa panig mo. Ako'y magulang din. I have two beautiful, wonderful daughters. Presbyter Tess and I do everything we can to raise them right before the Lord. Pero, hindi sila immune sa masama. Kami nagpapasalamat sa Panginoon na hanggang sa mga sandaling ito, ang mga pagpapasya, ang mga decision nila ay sa ikabubuti nila at ng kanilang pananampalataya. At kami nagpapasalamat, malaki ang bahagi ng Diyos sa buhay ng aming dalawang dalaga. Ganun din tayo, mga magulang, mga kabataan. Unless you make a wise decision to do the will of God, evil is just lurking, nakabantay. Yan ang sabi ng Diyos kay Cain. This is what God said to Cain. Sin is lurking, crouching at your door. Crouching at your door in the book of Genesis. Nakaamba ang kasalanan sa pintuan. Yan ang mismong salita sa Genesis. Watch out because sin is crouching at your door. That is the exact word in the book of Genesis. Let's take a look at that in the book of Genesis so we can be clear about it. Yan ang sinabi ng Diyos kay Cain eh. Verse 7, chapter 4, if you do what's right, will you not be accepted? But if you do not do what's right, sin is crouching at your door. Ano raw ang nasa pintuan? Yung kasalanan. It desires you. Andiyan lang ang kasalanan, hindi natutulog, walang break ang kasalanan. Naandyan lang yan. Pag hindi mo labanan ang kasalanan, hindi ka gumawa ng mabuti, hindi ka gumawa ng banal, huwag ka magtataka, you only have yourself to blame. Kaya nga sabi ng Diyos, naririyan pa ba tayo? Sabi ng Diyos, master it. Master yourself. And that is the mark of a great man. Ang isang dakilang tao, kaya niyang kontrolin, disiplinahin yung kanyang sarili. Ang dakilang tao, pag makita niya na, uy, masama yan, ay, disiplinado siya, hindi ko gagawin yan. You must have discipline. Kaya dyan natin makikita sa mga kabataan, sa Ecclesiastes 12:1, ang sabi, remember your Creator in the days of your youth. Ang sabi sa ibang translation, before the evil days come. May evil days. Young people, do not be naive. Yung parang masyado kayong inosente. Na ang lahat ng tao mabuti, lahat ng bagay mabuti. Meron pong araw na masasama. May mga taong masasama. May pagkakataong masasama. Pag hindi mo alalahanin ang Diyos na lumikha sa iyo, lalamunin ka. Kakainin ka ng masama. Dahil hindi tayo malakas sa ating sarili, malakas lang tayo kapag ang Diyos ay nasa sa atin at tayo ay nasa Diyos. Kaya yung paggawa ng mabuti, yung tamang paglilingkod, yan ang ating sagot. Yan ang sagot natin sa kasamaan. Kaya dito sa Samar at Leyte, gawin natin na tayo ay gumawa lagi ng mabuti. Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works. Samar and Leyte province must see the good works of the fourth watchers here. Number 2,
Why do we do exploits? Bakit tayo gumagawa ng mga kabayanihan at mga dakilang paglilingkod? To advance the cause of Jesus Christ. Yung adhikain, yung advokasya, para isulong ang ating advokasya. At ang Diyos may mensahe sa ating panahon ngayon. Ano yan? Makipagkasundo ang sanglibutan. That is the message of God. Are you still with me? Kayong mga nasa likod, naindiyan pa ba tayo? Praise God. Yan ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. We are therefore Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled with God. Makipagkasundo. Yan ang mensahe ng Diyos sa ating sanglibutan. Ang ating sanglibutan, kahit gaanong edukado, kahit gaanong kabuti, kahit gaanong kayaman, ay hiwalay sa Diyos. Kagalit ng Diyos. Pero kailangan maipagkasundo. Sino magdadala ng mensahe ng pagkakasundo? Tayong nasa tunay na iglesia ng Panginoon. Alam nyo, yung Home Free Global Crusade, okay, pinasimulan yan sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Doon nagpasimula yan. Sa panahon na milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagkakamatayan. Ang mga ekonomiya ng mga bansa ay nagbabagsakan. Ang mga plano ng mga tao ay nahihinto. Panahon yaon na ang tao ay nasisindak. Hindi lamang COVID-19 ang kumalat. It wasn't only the COVID-19 virus that became viral. Fear, depression, anxiety, kahit matatanda. Ako'y lumaki sa Pilipinas. Dito ako pinanganak at pinalaki. Ang dami naming kahirapan, hindi namin alam yung salitang depression. Hindi namin alam yung salitang depression. Pero ngayon, yan ay bukang bibig. At hindi natin yan pinapagaan. Yan ay seryosong sakit. Meron tayong kapatid. We have a sister from Hawaii. She works for a military hospital. She's a nurse. According to her, 2 to 3 years ago, are you listening? According to her, there were only 2 floors for mental patients, soldiers. Only 2 floors for mental patients. 2 years ago. Now, according to this sister who works as a nurse in this military hospital, there are 2 buildings. 2 buildings. From 2 floors, 2 buildings na. It all started during the COVID-19 pandemic. But during one of the darkest periods of human history, doon sa panahon na kasagsagan ng pusikit na kadiliman, doon binuhay ang liwanag ng Home Free Global Crusade. Oo. Yang inyong makikita, yan ang unang-unang gabi ng aming taping. Ang una kong ginawa, nangaral sa harap ng camera na walang tao. Walang tao, puro cameraman yan. At kailangan hiwalay-hiwalay at kailangan hindi malaman ng pulis sa labas. Oo. Dahil bawal na bawal sa Amerika noon. Naka-lockdown, bawal lumabas ng bahay. Pero isiningit ko, iginapang ko, ipinakipaglaban ko ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Mula sa kakaunti na mga bilang nitong nakaraan ng Home Free Global Crusade sa Manila, ilang libong tao ang nakapanood. 137,000 people
were able to attend and watch the crusade. Bakit? Because by the grace of God, God put in my heart that I must advance the message of the Lord Jesus Christ. Kahit sa panahon na mahirap mangaral ng Ebanghelyo, ang pinakamahirap na krusada na aking ginawa ay ang krusada sa Australia. Sapagkat nung linggo, May 19, ang aking ama, ang yumaong good man of the house, ay kinuha na ng Panginoon. Nagdadalawang isip ako, mangangaral ba ako ng krusada? Gayong kamamatay lamang ng aking ama? Should I continue? Should I continue with the crusade? My father just died. I was grieving. But you know what? Hindi ko alintana yung lungkot at hapdi. Pumunta pa rin ako sa Australia. You know, this is going... no, huwag niyong papakita yung video. Yung picture lang, madidistract sila. Just the picture. I just went to Australia. Show the picture. Thank you. Yung picture. Yan. Oh. Yeah. Oh. Yun. Parang pumayat ako niyan. Anyway. I continued with the crusade. Even though there was pain, grief in my heart. For the last 6 years, wala akong krusadang na-absent. High water or hell, hindi ako umuurong sa krusada. Bakit? Sapagkat yan ang pagkatawag sa atin. We must move forward with the gospel of our Lord Jesus Christ. We shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses. Acts 1:8. Kaya gusto ninyong lumakas? Gusto ninyong lumakas? Magpasimula kayong gumawa ng mga bagay na kailangan ng lakas. Yeah. Gusto ninyong magkaroon ng muscle, mga young people. Muscle, ha? Gusto ninyong muscle. Huwag niyo laging bubuhatin yung tinidor at kutsara sa bibig nyo. Hindi kayo magkakamasil niyan. Ang magkakamasil lang sa inyo, panga. If you want muscle, ang bubuhatin nyo, yung mabibigat na hindi nyo kaya. Pero kakabuhat nyo yan, unti-unti, nagkakahugis ang katawan nyo. Lumalaki ang iyong muscle. Nagkakahugis ang iyong balikat. Kaya gusto mong lumakas? Gumawa ka ng mga gawain na kailangan ng lakas. Ang gawain ng Diyos, kailangan ng lakas niyan. Lakas at kapangyarihan na mula sa Espiritu ng Diyos. Pagka gumawa ka ng mga dakilang gawain, tutulungan ka ng Diyos. Magbubuhat ka pa rin, pero mabubuhat mo. Hindi mo akalain na yung hindi mo kaya, nagagawa mo. Yeah. Kayong mga magbuhat ng weights. Para lumakas ka, halimbawa ang weight mo 95 kilos. Para lumakas ang muscle mo, ang bubuhatin mo 110 kilos, yung mabigat sa'yo. Ngayon, para yan mabuhat mo, you will get someone to help you. Ang tawag dyan, spotter. So nakahiga ka, bench press. Bench press. Merong tutulong sa'yo, hindi yun ang bubuhat, tutulungan ka lang nun. Itataas lang ng kaunti, yung siko mo. Ganun lang yun. Ganun lang. Pagka medyo nanginginig ka na, yung spotter, tutulungan ka niya ng kaunti lang, hanggang maibuhat mo, maitaas mo. Ang Diyos ganyan. Gagawa ka pa rin, pero tutulungan ka ng Diyos.
Kaya huwag kayong matatakot. Naku, ang hirap pag talaga sa AMP. 2 taon, di ko magagawa iyan. Meron akong boyfriend, girlfriend. May iwanan ko, malulungkot siya. Matagal na malungkot yan, bago ka pa makita. Anyway, iwanan ko yung aking chihuahua, Shih Tzu. Ako'y fur parent. Dalin mo. May ipapatotoo ko sa inyo. Andiyan ba tayo? Sumasarap ang ating mensahe. Okay? Tsaka nakikilala niyo ako, okay? Ang asawa ko si Presbyter Marites. Yan. Oh, siya nga pala. Happy Mother's Day! Come on! Let's put our hands together for all the mothers! For all the mothers! Kasama na rin dyan ang mga fur moms. Fur moms. Yan. Okay, mga mothers, Happy Mother's Day. Okay? Siya nga pala, kayong mga may asawa. Sino rito ang baka asawang lalaki sumigaw ng praise the Lord? Sino rito ang mga ina ng tahanan sumigaw ng praise the Lord? Sino sa inyo mag-asawa, kayo ay nagmamahalan? Sino sa inyo mga nagsinungaling? Hallelujah. Anyway, Happy Mother's Day to my wife, Presbyter Marites. Presbyter Marites, bago yan magtalaga, yan ay banker. Hindi nga yan teller eh. Banker yan. Yan yung mga nasa executive level. Banker siya. Matagal siyang nagtatrabaho sa bank. Hindi siya sanay sa hirap. Hindi sanay sa hirap. Pero nung siya'y nagtalaga, lahat ng hirap sa ministeryo, napagtagumpayan niya. So ngayon, siya ay isang presbyter at overseer. Ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya huwag kayong matakot na gumawa ng malalaking paglilingkod. Huwag kayong matakot na magbigay ng malaki. Kayang palitan, kayang ibalik ng Diyos yan. Huwag kayong matakot na magtayo ng lokal na iglesia. Sasamahan kayo ng Diyos. Huwag kayong matakot na magbahagi ng ebanghelyo. Ipagtatanggol kayo ng Diyos. Huwag kayong matakot mag-iwan ng inyong pangarap sa sanglibutan para makapagtalaga. Tutulungan kayo ng Diyos, mga amp. Yang 2 taon na ibigay mo, malaking biyaya at pagpapala iyan. At ipangaral natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Bakit natin ikakahiya ang ebanghelyo? Yung mensahe na nagligtas sa iyo, yung mensahe na nagdala sa iyo sa langit, bakit mo ikakahiya yan? Bakit mo ikakahiya ang Panginoon na nagmahal sa iyo? Kaya mga kapatid, isulong natin. Yan ang sagot natin sa kadiliman sa ating panahon. Ang liwanag ng ebanghelyo ng Panginoon. At panghuli, ang ating mga dakilang gawa, yan ay para tuparin ang layunin ng ating kasakdalan. Our works, our service, seek to fulfill the goal of our heavenly perfection. Our heavenly perfection. Diyan tayo susukatin ng Diyos. Yung ating mga gawa, kung pinasakdal na. Kaya ang ating mga gawa ba, pinapasakdal? Kinukumpleto ba natin ang ating paglilingkod? Baka tayo ay namimili ng paglilingkod. Pick and choose. At ang ating pinipik, ang ating chinu-choose ay yung madadaling paglilingkod. Ay ako, once a week lang. Wala nang midweek, wala nang flock, wala nang fellowship. Ay ako, hindi na ako magbibigay. Dadalo lang ako. Ay ako, basta ako ligtas, hindi na ako mag-aakay ng iba. Do not pick and choose. And usually we pick
what is convenient, what is comfortable to us. Huwag tayong mamimili ng paglilingkod. Lahat ng paglilingkod, gawin natin. Ang Revelation 3:2 and 3, the church at Sardis, they were rebuked for being incomplete in their service unto the Lord. Revelation 3, verses 2 and 3. Wake up, strengthen what remains and is about to die. I have not found, hindi ko nakita ang iyong mga gawa na sakdal. I have not found your deeds complete in the sight of my God. Are we guilty of this? Nakikita ba sa atin ang kasalanang ito? Ng ating paglilingkod ay hindi kumpleto, kulang-kulang. Ang pinipili lamang nating paglilingkod ay yaong madali, maalwan, at pag mahirap na, ay nagkikibit-balikat, nagbubulag-bulagan tayo. Ang masama niya, baka na babanas pa tayo, na nagagalit tayo, pag tayo ay itinutulak sa paglilingkod. Tayo ay magpakumbaba, magalak, magpasalamat, na tayo itinutulak sa mga paglilingkod na mabuti. Kailangan natin pasakdalin ang ating paglilingkod. Yung hindi nyo nagagawa pa, ipangarap ninyo na magawa ninyo. Mga kabataan, ipangarap ninyo na kayo makapunta sa AMP. At kung kayo nasa AMP, ipangarap mo na kayo makatungtong sa full-time pastoral ministry. Gusto nyo ba na ang inyong negosyo, may mga negosyante dito, gusto nyo na kayo ay pagpalain? Nasain ninyo na pagpalain nyo muna ang gawain ng Diyos. Ang Diyos nakikinig, nagmamasid. If God hears you, that you have great plans for Him, He will bless you first, so that the blessing He gives you, that's the same blessing you will bless the work of God with. So seek to grow, to complete. Baka tayo ay hindi nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nagbubulay ng Biblia. Baka ang ugali natin ay masama. Tayo ay barumbado, balasubas, walang nya. Tayo ay garapal. Baka ang ugali natin ay masama kahit tayo ay mga fourth watchers. Kailangan tayo ay mababait, mapagmalasakit, maibigin sa mga kapatid. Mahal nyo ba ang kapatiran? Yes, you must love the brethren. Love the people that are part of God's church. Galatians 6:10. It says there, we must do good to all people. Sa lahat daw ng tao. Dapat tayo ay mabuting kapitbahay. Huwag kayong masamang kapitbahay na lahat inaway ninyo, pati yung aso, kaaway ninyo. Pati pusa. Ang mga bata, takot sa inyo pag dumating na kayo sa inyong baryo. Let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. At panghuli, our works, our service that are perfected and complete, yan ang ating damit. Yan ang ating damit sa kaharian ng langit. Revelation 19:8. Ang sabi diyan, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Sa langit pala, ang damit natin ay ang mga mabubuting gawa
ang mga tamang gawa at paglilingkod natin. Mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa henerasyong ito na kailangan ng mga bayani. Tayo ba'y magpapakabayani sa pananampalataya? Yes. Hanapin ang mga dakilang gawa. Hindi ang maliliit, kundi mga dakilang gawa. Magpakabayani sa pananampalataya. At ang Diyos, makakatiyak kayo, hindi kayo pababayaan. Sino sa atin ang pinagpala sa mensaheng ito? Tayong lahat ay lumuhod, tayo ay manalangin. Glory to God. Lord, I pray that you will enable us to seek to do great things, to do exploits for you. Forgive us, Lord. Forgive us. Patawarin mo kami sa aming mga paglilingkod na maliit, mga paglilingkod na may takot, mga paglilingkod na hindi namin pinaghuhusay at pinagbubuti. Sa halip na kami magpakabayani, kami mga nangaduwag, patawarin mo kami, marapatin mo kami ngayon sa aming pagsamba. Naninindigan kami, nagpapasya kami sa mga sandaling ito, na mula sa araw na ito ay hahanapin namin na magpakabayani sa pananampalataya. Sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat ng mga dakilang gawa. At ngayon pa lamang, Panginoon, ang mga kapatid na nagpapasya na gumawa ng malaki, na maging bayani sa pananampalataya, ngayon pa lamang ay buksan mo na sa kanila. Buksan mo sa kanila, Panginoon, ang mga pagkakataon na sila'y paunlarin mo, payamanin mo. Bigyan mo sila ng mahabang buhay, malusog na buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ang aming maingat na pagkakatiwala at dalangin. Amen. Lumapit din kayo dito sa bandang harapan. Aking ipapanalangin yung mga may sakit, may karamdaman, ang mga may malubhang sakit, ang mga may pagsubok na mahigpit sa buhay. Marahil ang inyong anak, ang inyong sanggol ang may sakit. Marahil ang inyong asawa ang may sakit. Aking kayong ipapanalangin. Merong ilang lugar sa aking kaliwa at sa aking kanan. Pwede kayong lumapit. At aanyayahan ko na lumapit kayo ng kaunti sa harapan. Praise God. Okay. Ngayon, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Alam nyo, ang mga sugo ng Diyos, ang isa sa mga kasangkapan ng Diyos upang ang kagalingan ay dumating sa atin. Ang sabi ni Santiago, ang ganito, sino man sa inyo ang may karamdaman, ipatawag ninyo ang mga matatanda sa iglesia at ipanalangin ang mga may sakit. Yung nagkasala, patatawarin. Yung sakit, pagagalingin. Hindi ang tao ang magpapagaling sa inyo. Kahit ang mga doktor, hindi ang doktor ang nagpapagaling. Yung gamot. At alam nyo, ang pinakamakapangyarihang gamot ay ang Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sino mang pinalaya ng Diyos ay tunay na malaya nga. To whom the Son is set free, is truly free indeed. We believe in two ways of healing. Natural healing. Natural means medicine, therapy, whatever
is offered by the hospital, yan ay kasangkapan ng Diyos. Kasangkapan ng Diyos yan. Kaya huwag niyo sasabihin na, hindi na ako magpapa-ospital. Hindi na ako magte-take ng gamot. Pagagalingin ako ng Panginoon. Yan ay panatiko. Panatiko yon. Hindi tayo panatiko. Pero, naniniwala din tayo sa supernatural. Na ang Diyos, kahit walang gamot, pagagalingin ka. Ako, nagkasakit ako noong 2014 and 2020. Parehong gumamit ng gamot at sumampalataya din ako sa Diyos. Ngayon, yun din ang inyong gawin. By natural or supernatural, ang mahalaga, tayo ay gumaling, umalwan, ating pakiramdam. Taas natin ang ating kamay. Ama naming Diyos, narito ang mga kamay. Here are the hands that are raised up. It's our way of saying, Lord, help me. Lord, please take my hand. Rescue me. Lord, I come against, nilalabanan ko ang anumang karamdaman na sumisira sa pangangatawan ng aking mga kapatid. I come against any of these sicknesses. Sicknesses in the mind, such as depression, anxiety. I rebuke it, Lord. The nervous breakdown, I come against it. Lord, I also come against sicknesses in our vital organs, in our liver, in our lungs, in our hearts, in our glands. I come against any sicknesses, Lord, that is cancer in the name of Jesus. I rebuke cancer, Lord. I rebuke tumor. I rebuke all kinds of sicknesses with our blood system. I come against sicknesses in our joints. I come against gout. I come against arthritis, the swelling of our joints. I come against any tumor, mga bukol sa pangangatawan, ang mga bukol sa matres. Lord, I come against any abnormalcy in our system. Lord, I pray that you will restore what stroke stole from us. Yung nawala dahilan sa stroke, yung kilos, yung galaw. Panumbalikin mo, Panginoon Diyos. Aking dinadalangin, Panginoon, na iyong paalwanin ang mga anak mo, pagalingin ang mga anak mo ayon sa pananampalataya. We even pray for our children, for our infants, for our brothers, for our sisters, for our parents. Lord, we are here for them. Wala sila rito, but I'm here, Lord, and I believe by faith, my faith in you, that you will strengthen them. In the mighty name of Jesus. Lord, I also rebuke poverty, ang kahirapan, ang kamalasan. Ipagtanggol mo ang mga inaapi, those that are being victimized by injustice, bullying. I come against these things. I come against these influences. Set us free, O Lord. I pray you will bless our businesses, bless our studies. Gawin mo kaming successful, matagumpay, Panginoon. Paunlarin mo kami, dakilang Diyos. All of these things, O Lord, I ask in the name of Jesus, preached by the apostle in the church. Amen and amen. Praise the name of the Lord. You may now return to your seats and God bless you. Praise God. We will now receive the Holy Communion.
us pray. Make us worthy, O Lord, to receive this bread symbolizing the very body of your Son Jesus, the one He took and became like us, but without sin. In His body, He died and rose again for our redemption. Naway marapatin mo kami sa pagtanggap natin ito. Ang ibinibigay ko sa inyo ay ang aking tinanggap ay binibigay ko naman sa inyo. Nang gabi ang Panginoong Jesus ay pinagkanulo ay dumampot siya ng tinapay at kanyang ibinigay sa kanyang mga alagad at sinasabi, ito ang aking katawan na aking iniaalay sa inyo. Kunin ninyo, kanin ninyo tuwing kayo mag-ala-ala sa akin. Ating kanin ng tinapay. Sa gayon ding bagay ay dinampot niya ang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanyang mga alagad na sinasabi, ito ang saro ng bagong pakikipagkatipan ko sa inyo. Inuman ninyo ang saro. Ating inuman ang saro. Purihin ang Panginoon. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly to keep you from stumbling, to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat po sa inyong pananalangin para sa inyong lingkod. I can feel your prayers and your love, and I want you to know that I love you also in the name of the Lord. And let's continue to unite together for the progress of God's work. Thank you so much for your generosity and for your hospitality. Thank you, Pastor Loreto Cabantog, Presbyter Jim Bigalbal, their respective spouses, and of course the pastors in these two districts and the elders. God bless you all. And now to formally present our Thank you for joining our live stream. If this program has blessed you, or if you're seeking a deeper relationship with God and a spiritual family who will pray for you and walk with you, we are here for you. Message us today and we'll help you find a PMCC Fort Watch local church near you. Stay connected with us
Follow us on all our social media platforms for more of God's Word. See you on our next broadcast.